May isang lalaki na nagpakita sa isang military entrance exam para lang patunayan na kakaiba siya. At sa sandaling dumating siya, may inilagay silang malaking pulang kristal sa harap niya. Ngayon, ang bagay na ito ay sobrang tigas. Ang mga instruktor ay halos naghihintay lang na mapinsala ng baguhang ito ang kanyang sariling braso. Ngunit lumapit si Kim Min-jun, ngumiti, at lubusang winasak ang kristal sa isang suntok lang. Hindi lang basag o pinsala. Ginawa niyang puro pinong alikabok ang buong bagay. Ang mga instruktor ay nakatitig sa mga durog na piraso na parang naghang ang kanilang mga utak. Walang makapag-isip kung paano nagawa ng random na recruit na ito iyon. Ngunit simula pa lang yan. Susunod na ang aktwal na kompetisyon laban sa iba pang mga recruit. At sa totoo lang, iisa lang ang tao rito na kayang magkunwari na makasabay sa kanya. Si Son Yun-so, ang anak ng general. Ang babaeng ito ay buong buhay niyang pinagsikapan ang pinakamataas na pwesto. Mga taon ng pagsasanay, mga taon ng paghihirap, at mga taon ng pagkilala sa kanya bilang isang henyo. Tapos dumating si Min-jun at parang minamadali niyang tapusin ang lahat ng pinagsikapan niya. Ang mga recruit ay kailangang umilag sa mga bala ng goma. Magaling siya, pero mas magaling ang ating lalaki. Sumunod ay kailangan nilang lumaban sa isang mabatong pasilyo na tila piitan. Tumakbo siya ng buong lakas para sa unang pwesto, pero casual siyang nilampasan ni Min-jun na parang late na siya sa tanghalian. Sa puntong ito, malamang ay naghahain na si Yun-so ng reklamo sa mismong realidad. Walang katuturan. Ang bawat hamon na dapat niyang pangunahan, nalalampasan ng lalaking ito ng walang kahirap-hirap at nagwawagi. Kaya paano siya naging napakalakas ng sobra-sobra? Bueno, may isang maliit na detalye na walang nakakaalam. Si Kim Min-jun ay hindi nagmula rito sa daigdig. Kakabalik lang niya mula sa ibang mundo. At hindi tulad ng bawat bida ng isekai na nawawala ng lahat pagkatapos bumalik, napanatili niya ang kanyang madilim na mahika. Ginugol ni Min-jun ang mga taon sa paglilinis ng lupain ng Isgard mula sa kasamaan, at sa wakas ay dinala niya ang nararapat na kapayapaan sa mundong ito. Ngunit wala siyang nakukuhang pagkilala para sa kabutihang ginawa niya. Sa huli, isa siyang sinumpang salamangkero, isa na sumasawsaw sa kapangyarihan ng kadiliman. Matapos makumpleto ang misyon, sa wakas ay nakilala niya ang Diyosa na may pananagutan sa pagtawag sa kanya sa mundong ito. Tinupad niya ang kanyang bahagi ng kasunduan sa pamamagitan ng pagpuksa sa banta. Ngayon, turno naman ng Diyosa na ibalik ang pabor at ibigay sa kanya ang tiket pabalik sa kanyang planeta, ang Earth. Ipinipilit ng Diyosa na manatili pa siya ng kaunti. Ngunit tapos na si Min-jun sa paggawa ng marumi niyang trabaho. Sa wakas ay oras na upang yakapin ang Korean fried chicken na labis na niyang nami-miss. Dahil ang Diyosa ay halos walang alam tungkol sa crispy fried chicken, o sa isang bagay na tinatawag na internet, wala siyang maiaalok sa kanya sa mga yon, kaya sa huli ay nagpasya siyang ibalik siya. Nang ma-activate ang teleportation circle, inaalis niya ang proteksyon ng santo na laging pumipigil kay Min-jun na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Kapag wala na yon, ang huling hakbang ay ang pagbawi ng madilim na kapangyarihan kay Min-jun bago siya ibalik. Ngunit handa na si Min-jun sa araw na ito, at ginawa niya ang nararapat. Pinagtaksilan niya ang Diyosa upang panatilihin ang kanyang madilim na kapangyarihan para sa kanyang sarili. Bago siya maglaho sa multi-dimensional na portal na nilikha niya gamit ang sarili niyang madilim na mahika, pinakitaan niya ito ng isang tanda ng paghamak. At kasabay niyon, naglaho siya, naiwan ang walang magawang galit na blondie na nagngangalit ang ngipin. Pagkatapos, muling lumitaw si Min-jun sa kanyang kwarto at agad na tiningnan ang kanyang telepono. Na-miss niya ang pakiramdam ng paghawak dito matapos siyang makalabas mula sa itinuturing niyang malaimpyernong lugar ng isang dungeon power fighter. Kaya tuwang-tuwa siyang makabalik. Ngunit mabilis niyang napansin ang isang kakaiba, walang network, walang internet. Samantala, isang unit ng hukbo ang naghahanda para sa isang pagsalakay. Kinwestiyon ng pangkat si Corporal Choi In-ho kung bakit regular na mga sundalo ang ipinapadala sa ganoong misyon. Si In-ho, na walang alam din, ay sinabihan silang magtanong sa mga opisyal ng administrasyon. Ipinapaalala na ang isang corporal ay hindi nakakaalam ng lahat ng top secret na impormasyon. Nagbigay hudyat si In-ho, at sabay-sabay na kumilos ang mga sundalo para sumalakay. 2 taon na ang lumipas mula nang ipatawag si Min-jun, isang alaala na malinaw pa ring bumabagabag sa kanya. Ang telepono niya, salamat sa autosync,
ay gumagana pa rin, ngunit wala siyang token taken. Habang naglalakad siya sa labas, ang kakulangan ng wifi at bukas na tindahan sa kapitbahayan ay nakapagtataka para sa kanya. Bigla, nakita ng unit ng hukbo ang isang lalaki na casual na naglalakad, na ikinagulat nila. Lalong natabala si Min Jun sa pagrereklamo tungkol sa pagiging basura ng Isgard. Ang mga sundalo, sigurado na ito ay isang ipinagbabawal na lugar, ay nagtataka kung bakit hindi ginagawa ng mga gwardya ang kanilang trabaho. Tinawag nila si Min Jun na sa simula ay nagulat ngunit pagkatapos ay inakala na sila ay mga trainee. Tiniyak niya sa kanila na dumadaan lang siya, ngunit pagkatapos ay sumigaw ang mga sundalo, nang makita ang isang nakakatakot na nilalang na lumunundag patungo sa kanya. Casual na lumingon si Min Jun, para lang makita ang isang nakakatakot na lobo na sumusugod papunta sa kanya. Hindi man lang nag-aalala si Min Jun nang sigawan siya ng mga sundalo na umiwas. Ang nakakatakot na halimaw ay dumiretso sa kanya, handang saktan siya. Galit na galit siya, nagtataka kung bakit ang buwisit na asong ito, na hindi man lang kayang magpigil ng isang suntok, ay nagpapakita ngayon. Ngunit sa sandaling susubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, mabilis na naglaho ang kanyang saloobin na parang walang pakialam. Hindi niya mailabas ang kanyang kapangyarihang demonyo, kahit isang kislap ay wala. Pagkatapos ay ginawa niya ang tanging natitirang opsyon at pinigilan ang lobo gamit ang kanyang mga kamay, malakas na ibinagsak ito sa lupa na parang wala siyang pakialam. Nagulat ang mga sundalo nang makita nila ang lakas ng sampal ni Min Jun na nag-iwan ng uka sa lupa. Namutla ang kanilang mga mukha sa nakita nilang pambihirang lakas. Diretsyong tinitigan ni Min Jun ang lobo sa mga mata at sinabing hindi siya talunan, kahit wala ang kanyang madilim na kapangyarihan. Hami naman siya, hinding-hindi niya hahayaang mapanaigan siya ng kung sinong halimaw na walang kwenta. Bigla niyang naalala ang mandirigma na nagpadaan sa kanya sa isang matinding ehersisyo, babuhitan ng malalaking bato na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Ang alaala ay nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang pananabik sa mahirap na pagsasanay ni Isgard. Gayunpaman, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nandito sa mundong ito ang isang halimaw na tulad nito. Saktong tatanungin na niya ang mga sundalo nang mapansin niyang labis na silang takot. Nang maglaon, sa loob ng jeep, walang ideya ang mga sundalo kung bakit labis na pinagbuntungan ng galit ng kakaibang taong ito ang lobo, pinaghahampas ito na tila may utang sa kanya. Isa sa kanila ang nagsabi pa na ang ginawa niya ay maaaring makapagpakulong sa kanya, ngunit sinabihan na sila ng kanilang commander na huwag nang palakihin pa ang isyong ito, at hinayaan na lang niya yon. Doon, hinarap siya ng isa sa kanila at tinanong si Min Jun kung talagang wala siyang alam sa mga nangyayari kamakailan. Sabi ng tinatawag na World Walker, hindi siya pamilyar sa lupaing yun, at itinago ang pagiging taga-ibang mundo. Sa kaibuturan ng kanyang isip, hindi pa nga siya sigurado kung ito ang Korea na kanyang naaalala. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa nakalipas na 2 taon. Naalala niya na sa edad na ng 7, unang lumitaw ang kababalaghan ng mga piitan, at kasama nito ay ang mga alon ng mga mapanganib na halimaw. Naalala niya ang mga sundalo na lumalaban ng buong lakas laban sa mga ito, ngunit kasabay ng lahat ng takot na iyon, may iba pang lumitaw. Mga superhuman, na kilala bilang ang mga awakened. Ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi lamang pangtao, ito ay isang bagay na higit pa sa karaniwan. Nagkaisa ang mga awakened kasama ang Hunter Corps, isang bagong buong unit ng militar, at magkasama nilang pinuksa ang kawan ng halimaw sa maikling panahon. Kaya, bago ipatawag si Min Jun ng masamang Diyosa na yun, hindi pa nakakaharap ang Korea ng anumang masyadong mapanganib na maaaring magbanta sa mga sona ng sibilyan. Bigla, may nararamdaman siyang kakaiba tungkol sa Dungeon Power Fighter at sinuri muli ang kanyang signal. Doon niya biglang napagtanto na hindi pa pala tuluyang nawala ang server. Kinainisan niya ang pagkaunawang ito, lahat ng hirap na pinagdaanan niya, para lang bumalik sa gulong ito. Bukod pa rito, gusto na ni Sparky maglaro ng laro, o kahit man lang tingnan kung tumatakbo pa ang server, ngunit nauwi lang siya sa pagmumura sa network dahil sa pagkadismaya. Samantala, isa sa mga sundalo ang hindi naniniwala sa pagkukunwari ng talunan na ito na wala siyang alam, habang malinaw na baligtad na ang buong mundo. Gayunpaman, matapos masaksihan ng likas na lakas ni Min Jun, nagsimula siyang nerbyusin ng husto. Iniisip na baka may kwento sa likod ng taong ito na nagpapaliwanag ng higit pa sa kanyang sinasabi.
Nang sandaling yun, inagaw ni Sparky ang pansin ng sundalo at nagtanong kung mayroon pa bang mga game developer sa mundo. Pagkatapos, walang ano-ano, sinundan niya ito ng tanong kung ligtas pa bang nakakapagbakwit ang mga tao at nakakakuha ng trabaho sa mga kumpanya ng laro o ano paman. Bukod pa rito, iginiit ng walang kwentang ito na malaman kung nasira ba ang lahat ng gusali, kasama na ang mga sistema ng imbakan ng server. Nangangalap siya ng mga detalye, nagtataka kung bakit napakagulo ng lahat. Sabi ng sundalo na ipapaliwanag niya, buong pagmamalaking binanggit na nakakuha siya ng A+ sa Monster Theory at Dungeonology sa universidad. Nagulat si Minjun na may universidad palang nagtuturo ng ganoong mga bagay ngayon, pero kinumpirma ng sundalo na bihira lang ito. Upang makahanap ng disenteng guro tungkol sa paksa, sinimulan niyang ipaliwanag na ang tunay na problema ay nagsimula mga 2 taon na ang nakakaraan dahil sa kakaibang fenomeno ng mga dungeon. Isang araw, ang mga dungeon ay nagsimulang lumitaw ng mas madalas nang walang malinaw na dahilan at nagsimulang lumawak. Ang pinakamasama ay ang dami ng higanteng halimaw na nagsimulang tumaas ng walang tigil, at unti-unting pumapasok sa mundo ng tao. Kalaunan, hindi na makontrol ng militar ang sitwasyon at kinailangang pansamantalang isara ang ilang lugar ng sibilyan. Simula noon, ginagawa na ng hukbo ang lahat ng kanilang makakaya sa problema gamit ang iba't ibang paraan, ngunit kulang na kulang sila sa tao. Sa buong kwento, si Minjun, walang pakialam, isang bagay lang ang gumugulo sa kanya. Hindi pa rin sinasagot ng sundalo kung tumatakbo pa o hindi ang mga kumpanya ng laro. Ang lalaking ito ay gusto lang talagang maglaro ng Dungeon Power Fighter. Nang tanungin ang edad niya, casual na sinabi ni Minjun na 21 siya. Agad nitong ipinaalala sa sundalo na malapit nang magpalista si Minjun, binabalaan siyang kalahati ng kanyang 20s ay malapit nang mawala na parang bula. Nagulat si Sparky, na biglang bumulalas na 5 taon ang serbisyo ng Hunter Corps at 3 taon naman ang mga ordinaryong tropa. Itinaman ng sundalo ang batang ito, sinasabing sa kasalukuyang gulo, lahat ng tropa ay naglilingkod ng 5 taon, walang eksepsyon. Kung talagang 21 si Minjun, sigurado siyang dapat ay nakatanggap na siya ng notisya sa pagpasok sa militar ngayon. Ang walang kwentang talunang ito ay halos mabaliw sa pag-iisip na makapagpahinga at maglaro ng Dungeon Power Fighter sandali. Ngunit malinaw na iba ang plano ng buhay at itinapon siya nito sa gulo. Sa totoo lang, mahirap para sa kanya na intindihin ang gulong ito. At ngayon, ang ideya ng pagsuko ng 5 taon ng kanyang buhay, gayong hindi pa nga siya nakakapag-connect sa server, ay halos nakakapigana ng kanyang utak. Bigla na lang, nakatanggap si Minjun ng abiso mula sa military manpower, na nagtatalaga sa kanya, si Kim Minjun, na magpatala sa recruit training center. Lubos na nagulantang si Sparky nang makita kung gaano sila kaseryoso tungkol dito, lalo na dahil ang kanyang enlistment date ay literal na bukas. Nagtataka siya kung ang militar ay basta na lang nagpapadala ng abiso sa kung sino-sino ngayon, dahil ang tiyempo ay parang sadyang akma. Ikinatuwa yun ng sundalo, na nagsabing kilala ang Gangguan sa paggawa ng ganoong uri ng kalokohan. Sa isang iglap, nawalan na ng pasensya si Minjun, sinisigawan ng lalaki na, paano raw nangyari yun nang walang pisikal na eksaminasyon. Bilang depensa, nabanggit na ng sundalo na nagkukulang sila sa tauhan, kaya ang pisikal na eksaminasyon ay direkta ng ginagawa sa training center. Tungkol naman sa notisya, naisip niya na marahil ay huli lang itong nakita ni Minjun, ngunit iminungkahi pa rin na tignan ang PC room malapit sa evacuation center, kung sakaling. Bigla ay may naisip siya. Matagal na panahon na ang nakalipas, noong nawala ang mga magulang ni Minjun, pinunan niya ang kawalan sa kanyang buhay ng mga laro. Pagkatapos, bilang isang malungkot na mag-aaral sa 12 baitang, ipinatawag siya sa Isgard, ang nakalimutang paraiso ng sangkatauhan. Ngayon, pabalik sa kasalukuyan, nakaupo sa isang PC room, si Minjun ay lumuluha ng tuwa habang naglalaro muli ng Dungeon Power Fighter. Nilulubog niya ang sarili sa ginhawa ng maliliit na gaming booth na ito, mahal na mahal kung paano tumatakbo pa rin ang laro tulad ng pagkakatanda niya. Handa na halos yumuko at magpasalamat si Sparky sa may-ari ng lugar na ito sa pagpapanatili nito kahit sa gitna ng matinding krisis. Bigla, umorder siya ng hotdog, at ang waitress ay mukhang lubos na naguguluhan. Nagtataka kung gaano karami ang kayang kainin ng lalaking ito.
Matapos tamasahin ng laro sa kanyang hanggang sa masayahan ng kanyang puso, nagbalik si Minjun sa realidad, nagtataka ngayon kung totoo nga ba ang lahat ng ito. Binuksan niya ang internet upang tingnan ang mga artikulo ng balita at sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Doon niya nabasa na ang mga pinsalang dulot ng halimaw ngayong taon ay 48% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Bukod pa rito, iniulat na inuuna ng Hunter Corps ang kaligtasan ng mamamayan habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga pag-atake, at ang gobyerno ay nagmamadaling makahanap ng mga solusyon. Nagsimulang maniwala si Minjun sa bawat salitang sinabi ng sundalong lalaki, kasama ang bahagi tungkol sa pagiging air recruit ng Military Manpower Administration. Ngayon, malinaw na binanggit ng mensahe na ang pagpapalista niya ay nakatakda bukas. Hindi maiwasang isipin ni Minjun na kung taglay pa rin niya ang kanyang kapangyarihan mula sa Isgard, kaya niyang linisin ang lahat ng piita ng mag-isa, nang walang kahirap-hirap. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang kanyang katawan ay tuluyang naubos ng enerhiyang pandemonyo. Ramdam niya na nawala ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng itim na mahika. Gayunpaman, sa natitira niyang purong lakas, naisip niya na kaya niyang tapusin ang mga piita na iyon ng mag-isa pa rin. Ang kanyang matinding aura ay kumalat sa buong silid, ikinagulat ng lahat habang nakatitig sila sa taong ito na tila nawawala sa sarili. Sa isang masamang tawa, nagpasya si Minjun na hawakan ang lahat sa sarili niyang mga kamay. Kinabukasan, ang World Walker na ito ay casual na. Naglalakad papasok sa training center, may hawak na merienda. Kakaiba ang kanyang kagalakan na makita ang dami ng nagpapalista ngayon. Kahit na ang iba ay malungkot ang mukha, nagpapalam sa kanilang mga mahal sa buhay. Tapos, bigla, isang anunsyo ang tumawag sa lahat ng bagong sundalo para magtipon sa auditorium. Tinaas ni Minjun ang isang kilay, nagtataka kung ito ba ay magiging mas mahirap kaysa buhay sa Isgard. Sa loob ng auditorium, masasakit magsalita ang mga sundalo, sinisigawan ang mga bagong recruit na tumayo at sinisigawan sila dahil sa bagal kumilos. May sumisigaw na itama ang tindig at huwag lumingon sa likod, habang ang isa naman ay inaatasan silang umabante ng mahigpit sa nasa harapan, na parabang nakasalalay dito ang kanilang buhay. Hindi maiwasan ni Minjun na mahanap. Ang mga instruktor na ito'y kakaibang magalang kumpara sa napakabastos na kanyang pinagsanayan noon sa Isgard. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit ang commander ng batalyon at nakuha ang atensyon ng lahat. Tinanong kung sino man ang nag-apply para sa Hunter Corps pero hindi napili na itaas ang kanilang kamay. Ipinaliwanag niya na lubos na magkaiba ang pagtrato sa pagitan ng Hunter Corps at ng mga regular na tropa. Ang mga mangangaso ay nagsisimula sa isang basehan ng sweldo na 3 milyong won, na nagdulot ng paglingon ng ilan. Nang walang gumalaw, sinabi ng commander na ayos lang, hanggang sa makita niya ang isang voluntaryo. Tinawag si Minjun upang humakbang pasulong, at nagpasya siyang ito ang kanyang pagkakataon upang magpakitang gilas. Nang walang pag-aalinlangan, lumundag siya sa ere, sinuntok ang isang yupi sa lupa mula sa tindi ng lakas ng kanyang pagtalon. Lumapag siya mismo sa tabi ng komandante, walang kahirap-hirap gaya ng dati, na nag-iwan sa lahat na tulala at halos nakababa ang panga. Dito niya ipinakilala ang sarili ng may kumpiyansa, na sinasabing, Kim Minjun, nag-a-apply para sa Hunter Corps. Sa Isgard, malalim sa nakalimutang kanya ng hilagang rehiyon, ang mga bundok ay puno ng mga kuweba, bawat isa ay mas madilim at mas baluktot kaysa sa nauna. Doon lubusang tinanggap ni Minjun ang malupit na katotohanan na ang pagiging isang Dark Mage ay isang trabahong walang katapusan ang paghihirap. Walang karakter na mas malala ang kalagayan kaysa rito. Oo, ang mga Dark Mage ay may taglay na napakagaling na kasanayan. Ngunit kapag naubusan sila ng kanilang enerhiya, tapos na sila. Lahat na naiwan ay isang katawan na halos hindi na kayang panatilihin ang sarili, nakakulong sa isang tungkulin na dumudurog sa iyo hanggang sa wala nang matira. Hindi tulad ng mana na natural na nagre-restore sa paglipas ng panahon tulad ng sa mga regular na mage. Para sa mga Dark Mage, ang tanging paraan para maibalik ito ay sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw gamit ang demonic energy. Pero kahit pa, ang pagpupuno ng dark energy habang aktibo itong ginagamit ay napakahirap, sobrang hindi epesyente at halos hindi sulit. Bukod pa rito, hindi makahanap si Minjun ng mapagkakatiwalaang miyembro ng grupo, dahil ang imahe ng Dark Mage ay may napakasamang reputasyon.
Kaya kung maubusan si Minjun ng dark energy, halos patay na siya sa ibaba. Ngayon tinatanong niya kung ano ang pinakamahusay na paraan para sa isang dark mage upang makabawi ng demonic enerhiya. Ngunit sa kasamaang palad, labis ang kalungkutan ng lalaking ito, walang sino man sa paligid para sagutin ang kanyang pop quiz o pakinggan ang kanyang trahedyang monologo maliban sa isang grupo ng mga bangkay ng halimaw. Nagsimula siyang magtaka kung ito ay dahil patay na ang lahat. Bigla siyang may narinig na gumagapang sa likuran niya. Lumalabas, ito ang nakatagong dungeon boss ng Forgotten Canyon, si Arachnest. Ang nakakatakot na dambuhalang halimaw na gagamba na ito ay gumapang sa kanyang paningin habang casual na iniisip ni Minjun na baka nasagot ng dungeon boss ang kanyang tanong. Sinabi pa niya na mas maaga sanang nagpakita ang halimaw dahil mamamatay na siya sa inip sa paghihintay. Nang mapansin ni Arachnest ang kanyang mga durog na sanggol na nakakalat sa buong lupa, nagpakawala siya ng nakakapanindig balahibong. Tili, ikinibit balikat lang ni Minjun, nagbiro tungkol sa amoy ng hininga nito kaya hindi na kailangan ng sagot. At nang walang pag-aalinlangan, mabilis niyang sinuntok ito sa mukha at sinabing mali ang sagot. Habang bumubuhos ang madilim niyang enerhiya, sinabi ni Minjun na napakasimple lang ng sagot. Iyon ay para talunin lang ang halimaw gamit ang pinakamataas na lakas. Nang araw na yon, si Min Old, na si Kim Minjun sa totoo lang, ay nakatayo sa tuktok ng madilim na mahika sa Isgard, at iyon ay 645 araw bago siya bumalik sa Earth. Pabalik sa kasalukuyan, kinumpirma ng commander ang pangalan niya, Kim Minjun, at sinabi sa kanya na maghintay doon hanggang dumating ang unit ng Hunter Corps. Si Minjun ay chill lang, lihim na kinikilig na makita ang isang buong commander na casual na ipinagtitimpla siya ng kape. Pagkatapos ay tinanong ng commander kung may espesyal na dahilan kung bakit niya gustong sumali sa Hunter Corps. Malinaw na nagtataka siya sa batang ito, lalo na dahil marami ng miyembro ng Hunter Corps ang umaatres at bumabalik sa regular na hukbo, kahit pa may mga kapangyarihan sila. Ngayong lumalala na ang sitwasyon sa labas. Na may bahagyang ngisi, sinabi lang ni Minjun na mayroon siyang kailangang gawin sa mga piitan, na nag-iwan sa commander na tuluyang napipi. Makalipas ang isang segundo, biglang humalakhak ang commander, iniisip na biro lang ang komento ni Minjun tungkol sa piitan. Kahit pa pinasigurado niya rito na siya, hindi siya sasampahan ng kaso sa pagsira sa sahig ng auditorium. Hindi niya alam, seryoso ang World Walker na ito. Sa Korea, lahat ng dungeon ay pinamamahalaan ng militar, at ang Hunter Corps, isang piling unit na may mataas na kasanayan, ay binibigyan ng mataas na prioridad upang siyasatin ang mga dungeon na yun at sugpuin ang mga halimaw. Ang mga miyembro ng unit na ito ay maaaring umangat sa ranggo batay sa kakayahan, na nangangahulugang walang limitasyon sa bilis ng pag-akyat ng isang tao sa posisyon kung mayroon silang kapangyarihan. Sa pag-aanib sa Hunter Corps, nakukuha ni Minjun ang kanyang lisensya upang makapasok sa mga dungeon at alisin ang mga banta na nagkukubli sa loob gamit ang kanyang enerhiyang demonyo. Mula doon, nagsimula siyang mangarap na mabilis na umakyat sa mga ranggo, nababawi ang kanyang nawawalang kapangyarihan habang lumalakad. Ang pag-iisip pa lang ay nagpapangiti sa tusong baliw, naiisip ang sarili na umabot ng 10 bituin sa loob ng 5 taon, nililinis ang bawat piitan na makita. Sapat na yun na oras para sa Dungeon Power Fighter na sa wakas ay ilabas ang ika-4 nitong paggising habang sinasamba niya ang kaluwalhatian at ang malaking sweldo ng isang pampublikong bayani. Sakto naman, nagulat si Sargento Lee Sung-ho ng Hunter Corps sa commander. Malugod siyang binati ng commander at ipinakilala si Minjun bilang bagong recruit. Napatulala si Minjun na makita ang isang commander ng batalyon na formal na nakikipag-usap sa isang sarhento. Humarap si Sung-ho kay Minjun at diretsahang nagtatanong kung mayroon ba talaga siyang kakaibang kapangyarihan. Kung ipinanganak siyang mangangaso, dapat ay mayroon siyang access sa isang status window. Kaya't iginiit ng sarhento na basahin ni Sparky ang lahat ng kanyang stats. Hindi maiwasang magtaka ni Minjun kung ang lahat ba ng miyembro ng Hunter Corps ay ganito kapilit, pero sige na nga. Sumuko siya at ginawa ang ipinapagawa nila. Kung iisipin, naaalala niya ang pagkakaroon ng status window noong nasa Isgard 2 siya, pero halos hindi niya ginamit ang bagay na yun na nagpapakita lamang ng mga numero at stats. Ngayon ay nagtataka ang binata kung paano gumagana ang status window sa mundong ito, ngunit paglabas pa lang nito, lubos siyang nabigla. Agad siyang kinulit ni Sung-ho, tinatanong kung ano ang nakikita niya.
ngunit binigyan lang siya ni Minjun ng isang kaba. Ngiti, sa isang pilit na tawa, sinabi niya na may error ang window. Nanigas ang ekspresyon ni Sung-ho, na parang nagka-glitch ang utak niya sa pagproseso ng narinig. Sa isang lugar sa Gyeonggi-do, sa Hunter Corps Training Center, nagsimula ang commander ng kaunting pag-uusap, na sinasabing uli niya itong nakita sa Hwacheon. 10 taon na, inamin niya na hindi niya inakala na makakasalubong niya si Sien Yuon-so dito, sa lahat ng lugar. Mabilis niya itong kinurek, na sinasabing hindi pa siya hunter, kundi bagong recruit lamang na nag-enlist ngayon. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung tinawag lamang siya dahil sa katayuan ng kanyang ama, na nililinaw na wala siyang interes na makakuha ng espesyal na pagtrato. Sa pagsasanay, pinagtawanan lang ito ng komandante, sinisigurado sa kanya na wala itong kinalaman kay General Son at hindi rin siya makakakuha ng anumang uri ng espesyal na pass. Pinaalalahanan din niya na ang Hunter Corps ay hindi isang madaling organisasyon, isang bagay na malamang nabanggit na ng kanyang ama. Dahil sa isang sikat na baguhang sumasali, naisip ng komandante na bibigyan niya ito ng ilang salita ng paghihikayat bago pa masyadong maging abala ang dalaga. Alam niya na hindi madali para sa kanya ang sumali bilang isang ordinaryong sundalo, sa halip na pumasok bilang isang ehekutibo, at sinabing lagi silang kinukulang sa mga taong tulad niya. Kaya, pinasalamatan niya ito kapwa bilang isang mamamayan at bilang isang sundalo ng bansa. Samantala, kitang-kita ang hiya ni Yuon-so ngunit magalang pa rin siyang nagpasalamat sa komandante. Sakto namang may dumating na van, at ipinaalam ng komandante na baka makakilala siya ng isang interesanteng kasama sa loob. Tinanong niya kung gusto niyang salubungin ito ng magkasama, na lubos na nakagulat sa kanya. Samantala, sabik naman si Minjun na makapasok sa sentro ng pagsasanay ng Hunter Corps. Napakalaki ng gusali, at hindi niya sigurado kung gaano karaming pera nang nagbabayad ng buwis ang ginugol dito, kaya ang unang tanong niya ay kung may PC room. Nambar si Sung-ho sa kakaibang taong ito, sinasabihan siyang huwag masyadong magsaya dahil hindi pa siya opisyal na miyembro ng Hunter Corps. Dahil lang isa siyang espesyal na kaso, binigyan si Sung-ho ng ang trabahong subukan siya. Ang mayabang na tono na yun ay nakakainis kay Sparky, at handa siyang murahin ang hambog na ito. Ayon kay Sung-ho, ibinalik na sana niya si Minjun sa Yongchang kung hindi lang partikular na hiniling ng punong tanggapan na subukan siya. Bukod pa rito, idinagdag ni Sung-ho na sa sandaling patunayan niyang si Minjun ay isang manloloko lamang, ipapasa siya sa pulis militar nang walang sinasayang na segundo. Hindi nagugustuhan ni Minjun ang ugali ng lalaking ito. Siya ay labis na kuripot at puno ng kayabangan, ngunit kinaya ng lalaki at humiling na malaman ang mga detalye ng pagsubok. Doon ipinakita ni Sung-ho ang isang higanteng pulang kristal at sinabi sa kanya na kung makakagalaw siya nito kahit 1 pulgada sa loob ng 10 minuto, papasa siya. Sabi ng sundalo, handa na siyang tingnan kung ang tinatawag nilang talentong ito ay sulit ang pagiging pinag-uusapan para sa pagpasok sa Hunter Corps. Ang redstone ay hindi ordinaryong bato. Ito ay isang byproduct na nabuo sa loob ng mga dungeon, kilala sa pagiging sobrang siksik, matigas, at mabigat, kaya halos imposibleng igalaw ito ng sinumang karaniwang recruit. Naglakad si Minjun lampas kay Sung-ho, casual na sinabing ikinagagalak niyang napakasimple ng pagsubok, na tiyak na nakasugat sa ego ni Sung-ho. Alam ni Sung-ho na ang buong bagay ay isang hanggal na paraan para sukatin ang status window ng isang tao, pero naiintindihan niya. Marahil ay marami ng manloloko na may pangkaraniwang kakayahan na sumusubok na makalusot sa Hunter Corps, kaya ang ganitong uri ng pagsubok ay nagsasala ng ang mga peke. Samantala, nakarinig si Sung-ho ng mga bulong-bulungan tungkol sa lalaking ito na tumalon ng 5 metro direkta sa podium, ngunit ang buong insidente tungkol sa error ng status window ay hindi pa rin maipaliwanag. May ilang iba pa na nanunood ng pagsusulit ni Minjun ngayon, kasama sina Commander Choi at Yoon-so. Palagay ni Choi, ipinakita marahil ng lalaking ito ang ilang pambihirang pisikal na kakayahan sa commander ng batalyon sa training center para lang makarating dito ng napakabilis. Sinabi rin niya kay Yoon-so na nagkaroon ng error ang status window ni Minjun. Hindi pa nakarinig ang matanda ng anumang katulad nito dati, ngunit malaki ang pag-asa niya sa bagong recruit na ito. Tinitigan ni Minjun ang redstone at agad niya itong naalala mula sa kanyang panahon sa Isgard. Ang napakabigat na batong yun ay kalat-kalat sa buong mga piitan doon, ngunit ang ganito kalaking piraso ay kaya niyang igalaw ng hindi pinagpapawisan.
Buong gilas siyang naghanda, iniisip kung ang bagay ba na ito ay may imbakan din ng enerhiyang demonyo. Kaya, ang malakas na lalaki ay buong lakas na bumigos at binasag ang buong bato sa maliliit na piraso sa isang bagsak. Pero sa kasamaang palad, lumabas na wala pala itong anuman. Si Commander Choi at Yun So ay naiwang nakanganga sa matinding gulat. Maging si Sargento Sung Ho ay nanlalaki ang mga mata, tinawag si Min Jun na isang tunay na baliw na halimaw. Kalaunan, si Nam In Hyuk ay hingal na hingal, basang-basa sa pawis habang hinihila ang sarili paakyat ng hagdan kasama ang iba pang mga recruit. Bago pa man siya sumali sa Hunter Corps, alam niyang hindi magiging normal ang pagsasanay, pero ngayon ay talagang pakiramdam niya may kakaiba. Kapag natapos ang panahon ng pagsasanay, didiretso sila sa totoong labanan, ngunit bago yun, haharapin muna nila ang 4 na linggo ng matinding paghihirap. Ibig sabihin nito, kailangan nilang magkabit ng mga sandbag mula pa sa unang sesyon at umakyat sa kilalang 6,000 baitang. Para bang hindi pa sapat ang tindi ng sitwasyon, nariyan pa ang demonyong instruktor na si Sargento Lee Sung Ho, na patuloy na bumubuntot sa kanila. Sinusuri niya ang kanilang mga oras ng pagtatapos. Inaasahan na yon, ngunit ang ganitong uri ng magaspang na pisikal na pagsasanay ay kaunti lamang ang nagpapataas ng kanilang mga istatistika, at itinutulak nito ang karamihan sa mga recruit. Sa bingit ng pagbagsak, palaging iniisip ni Nam In Hyuk na ang mga recruit ng Hunter Corps ay kailangang dumanas ng marami at tiisin lang, ngunit ngayon, hindi na siya sigurado tungkol sa baliw na ito na namamahala. Samantala, masayang-masaya si Min Jun, tumatakbo na parang isa siyang malayang duwende. Nagsisimula ng questionin ni In Hyuk kung ang problema ay sila, hindi siya. Pakiramdam ni Min Jun ay lumulutang ang kanyang katawan sa hangin, at kung mayroon pa siyang enerhiyang demonyo, sumusumpa siyang lumilipad na siya. Sa totoo lang, medyo nagugustuhan ni Sparky ang tinatawag na malaimpyernong pagsasanay ng Hunter Corps. Ang mga uniforme ng militar ay mukhang sunod sa uso kumpara sa mga basahan na suot niya sa Isgard, at ang pagkain ay mas masarap kaysa sa inaasahan. Kahit ang schedule ay panalo. Kapag tapos na ang roll call para sa gabi, nakakakuha sila ng tunay na libreng oras at pwedeng magpahinga na para sa gabi. Bukod pa rito, narinig niya na may PC room sa loob mismo ng pasilidad, at mukhang kasing ganda ito ng kahit ano sa labas ng syudad. Basta't susundin niya ang mga patakaran, walang manggugulo sa kanya sa kanyang libreng oras. Bagaman buo ang intensyon ni Min Jun na iwanan ang lugar kung magiging nakakabagot ito, lumalabas na ang Hunter Corps ay mayroong lahat ng mahihiling niya, kabilang ang nakakapagod na drills, masasarap na pagkain, magandang sweldo, at maging oras para maglaro. Mabilis siyang umakyat sa hagdan, sumisigaw na ang Hunter Corps ang pinakamagandang bagay sa lahat. Si In Hyuk, na naghahabol pa rin ng hininga, ay hindi maintindihan kung anong uri ng gatong na ginagamit ng baliw na halimaw na yan para gumalaw ng ganoon. Sa isang iglap, lubos na natigilan si Sung Ho nang makita niyang marating ni Min Jun ang tuktok ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Karaniwan, umaabot ng halos 1 oras para matapos ng ordinaryong bagong sundalo ang pag-akyat, ngunit tinapos ito ng lalaking ito sa oras na tala. Nandoon si Min Jun, nagtatamasa ng tanawin, nang aasar kay Sung Ho, at pinapaalalahanan siya sa pangako na ginawa niya na sino mang matapos ng mas mababa sa 30 minuto ay makakakuha ng outing pass. Walang magawa, ibinigay ito ni Sung Ho habang nagsisimula ng magplano si Min Jun kung saan niya ito gagamitin. Napangiti si Sung Ho, iniisip kung mayroon na bang bagong sundalo na nakakuha ng outing pass. Gayunpaman, alam niyang hindi sapat ang mataas na istatistika o puro lakas lamang. Dahil ang tunay na pagsubok ay kung gaano kabilis makakilos ang isang tao laban sa mga halimaw. Iyan ang tunay na mahalaga sa Hunter Corps, at sa dahilang yun, sumusumpa siyang tututukan niya si Kim Min Jun. Samantala, ang iba pang mga recruit ay nagrereklamo, bumubulong kung gaano kahirap sundin ang ganitong uri ng pagsasanay araw-araw. Tapos bigla, sumisigaw si In Hyuk na tumaas ang kanyang stats ng isa, at mabilis na nagtipon ng iba para batiin siya na para bang yun ang pinakamalaking panalo sa araw na yun. Ngayon, lahat ay abala sa pagsusuri ng kanilang stats, at lubos na nabigla si Min Jun nang makita niya kung gaano kasaya ang mga recruit sa pagtaas lang ng isang stat point. Hindi maiwasang maalala ng taong ito ang kanyang matinding pagsasanay sa Isgard sa ilalim ng baliw na mandirigmang iyon na pinagawang kumita sa kanya ng 10 stat points araw-araw na para bang wala lang ito.
Samantala, isa sa mga lalaki ang nagtanong kung balak ni Minjun gamitin ang kanyang outing pass, ngunit hindi pa masyadong sigurado si Sparky. Ang iba ay tumingin sa kanya ng may inggit, na sinasabing narinig nila mula sa isa pang instructor na wala pang nakakapagkamit ng outing pass mula kay Sargento Sungho hanggang ngayon. Bigla, nagsimulang magkukumpulan ang lahat sa paligid niya, nagpapalabas ng mga tanong tungkol sa kanyang workout routine at kung paano siya lumakas ng husto. Nabigla si Minjun sa buong eksena, napagtantong ang mga tao ay nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa kanya. Lubos itong bago, noong nasa Isgard pa siya bilang isang dark mage, lahat ay umiiwas sa kanya na parang salot. Ang basta pagdaan lang sa tabi niya ay itinuturing ng malas. Pero dito, iba, at hindi masama ang komunikasyon tulad ng iniisip niya. Ang mga ito ay nagpaplano ng pumunta sa PC room mamaya, at tuwang-tuwa si Minjun. Mas nagulat pa siya nang marinig na bukas ang PC room sa ganitong oras. Malaking panalo yan. Habang nag-e-enjoy sa PC room, sumapit ang 9:00, at naisip ni Minjun na oras na para matulog ng 2 oras. Sa Isgard noon, kahit 1 oras lang natulog ay itinuturing ng luho, kaya ang 2 oras ay parang mahimbing na tulog. Sa ganitong pahinga, tiwala siyang makakabawi siya ng sapat na enerhiya para ipagpatuloy ang paglalaro araw-araw. Ang iba sa silid ay napatunganga, pinapanood ang lubos na baliw na ito na naglalaro pa rin ng larong iyon. Sumunod, ang mga bagong sundalo ay sisilangan sa isa pang matinding pagsasanay ng walang dagdag na distansya sa pagkakataong ito, ngunit kailangan nilang panatilihin ang pare-parehong bilis. Ang sinumang hindi makakumpleto ng 40 kilometro sa loob ng 2 oras ay hindi makakakuha ng almusal. Nang maglaon, casual na nagmayabang si Minjun tungkol sa pag-abot niya ng 10 max level kahapon, na ikinagalit ni Inhyuk, na hirap huminga matapos ang pagsasanay. Naiinis siya na si Minjun ay hindi man lang pinagpapawisan. Ang mas lalo pang nakapagpaasar sa kanya ay ang kaalaman na ang lalaki ay naglaro ng mga laro buong gabi at 2 oras lang natulog sa nakaraang 4 na linggo. Nang may magtanong sa kanya kung paano siya, nakatayo pa rin, ngumisi lang si Minjun at kinuha ang atensyon ng lahat, sinasabing nagdala siya ng sapat na tubig para ibahagi sa lahat ng kanyang kasamahan. Lubos na natuwa ang lalaki, pinupuri ang kanyang pambihirang stamina at tinawag siyang mahal na kasamahan. Halos mamatay sila sa uhaw para lang makatikim ng ngayon ay tila parang isang mitolohikal na elixir. Pumila ang mga lalaki na parang sisiw, handang buhusan ni Minjun ng tubig sa kanilang bibig. Sa gitna ng kanilang daldalan, may biglang tumawag sa kanilang pansin, at si Leon, nagpahayag ng masamang balita na labis na nadismaya ang tinyente sa kanilang lahat. Huling linggo na ng pagsasanay, at kalahati lang ng mga bagong recruit ang nakatugon sa pamantayan. Diretsahan niya silang tinawag na pinakamiserableng eskwadron sa lahat ng panahon. Hindi maiwasang magtaka ni Minjun kung bakit nagsasalita ang matandang ito sa ikatlong panauhan, na parang isang sinaunang pantas. Ngunit hindi pa doon natapos si Lee. Pinuna niya ang lahat, sinabing kung i-deploy sila pagkatapos ng pagsasanay, kalahati sa kanila ay diretsyo na sa kanilang kamatayan. Ang ganoong kaisipan, ayon sa kanya, ay parang isang tiket patungong langit. Buong tapang niyang iginiit na walang sino man sa kanila ang makakaligtas sa huling yugto ng pagsasanay, na tinatawag na pagsasanay sa pagtatasa ng dungeon. Karaniwan, kapag nolipol na ang lahat ng halimaw sa loob ng isang dungeon, nawawala ang dungeon. Ngunit ang ilan sa hindi sila naglalaho, nagiging tinatawag na nagbabagong mga lagusan ang mga ito. Ang mga lagusang ito ay patuloy na nagbabago ng kanilang panloob na istruktura, binabago ang mga layout at kapaligiran ng regular. Kaya naman, perpektong lugar ang mga ito para sa mga nagsasanay upang makakuha ng karanasan sa totoong buhay na lagusan. At ang paspusang simulasyon na yun ang tinatawag nilang pagsasanay sa pagtatasa ng lagusan. Ang pagkarinig pa lang ng pangalan ay nagpapadala na ng kilabot sa mga gulugad ng mga recruit, kaya alam na nila na mayroon silang kakaharapin na matindi. Sa pagpapataas ni Lee ng tensyon, mukhang nasisiyahan siya rito. Sinasabing kailangang hawakan ang mga recruit na parang mga kabayong pangkarera. Para sa tunay na disiplina, kailangan mo ng mahigpit na paggabay para manatili sila sa ayos at saka mo sila bigyan ng gantimpala mamaya. Tiniyak niya, sila ay makakaraos kung gagamitin lang nila ang kanilang utak. Upang dagdagan ang pagiging kaakit-akit ng alok,
Inanunsyo niya na ang recruit na may pinakamataas na puntos ay magkakamit ng 2 gabing, 3 araw na vacation pass. Naniniwala ang matandang lalaki na ang maliit na gantimpalang ito ay magpapasigla sa kanila at magtutulak sa kanila na magtrabaho ng mas mahirap, tinatanong kung hindi ba pinapainit ng balitang iyon ang kanilang dugo. Ngunit ang mga recruit ay nakatitig lang sa kanya ng walang reaksyon, pinapanood siyang tapikin ng entablado na parang nawawala sa sarili. Ngunit walang tumutugon. Sinusubukan niyang buhayin ang kanilang loob, ngunit parang nakikipag-usap siya sa isang pader. Iyon ay hanggang sa makita niya ang isang lalaki na tila tuwang-tuwa sa balita, at iyon ang mas nagpakaba sa iba pa. Kinabukasan, ipinakita ng buong squad, nakanganga, mangha sa laki ng piitan. Si Minjun naman, wala lang pakialam. Sa araw ng pagsasanay para sa pagtatasa ng piitan, kinakabahan ng mga bagong recruit, iniisip kung anong bangungot ang naghihintay sa kanila sa loob. Biglang may dumating na jeep, ikinagulat ng lahat. Lahat sila'y nag-iisip, bakit may truck ng militar dito sa lahat ng lugar? Lalo silang kinabahan nang makita nilang puno ng mga kulungan ang jeep, at sa loob ng mga kulungan ay may totoong halimaw. Sa nakakatakot na mga ingay na umaalingaw-ngaw mula sa mga kulungan, mabilis na napagtanto ng mga recruit na puno ito ng mga asong gubat na nagpatindig ng kanilang balahibo. Isa sa kanila ay bumagsak pa mula sa gulat, habang ang isa naman ay naghahanap na ng daan palabas. Samantala, para kay Minjun, malalaking tuta lang sila, inihahambing sila sa Chihuahuas o Maltese sa kanyang isip. Namumulok si Lee habang pinapanood niya ang mga bagong recruit na nanginginig sa paningin ng mga halimaw na dapat nilang sanayin upang harapin. Inutusan niya silang bumuo ng tig-4 na koponan at pumasok sa nagbabagong piitan, kung saan kailangan nilang talunin ng isang asong gubat sa loob ng 1 oras at makabalik. Inilatag niya ang mga tagubilin. Kung masaktan sila, mas mabuti pang pagbutihin nila ang kanilang lakas ng core. Kung takot sila, dapat nilang gamitin ang kanilang utak at lumaban ng buong loob. Lumapit si Sung Ho upang ipahayag na papasok sila ng paisa-isa, kaya oras na. Para maghanda at umusad, susunod ay ang eksklusibong safety suit ng Hunter Corps, ang Mid-2, na idinisenyo upang protektahan ang katawan sa labanan. Pagkasuot ng lahat ng kasuutan, nagsimula silang manginig na parang takot na manok, nagtataka kung mayroon pa bang mas matibay sa mundong ito kaysa sa baluting ito. Samantala, tahimik na hinuhusgahan ni Minjun ng suit, iniisip na sobrang hindi ito comfortable at malinaw na ginawa lang para sa depensa. Hindi siya makapaniwala na ang isang bagay na ganito katigas at masikip ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 milyon. Mula sa amoy pa lang, naisip niya na ang mga suit na ito ay ginamit ng napakatagal at paulit-ulit, binabad sa sipag at pawis ng bawat isa. Dito na nagtanong si Sparky ng isang mapangahas na katanungan, tinatanong kung nagawa nilang mapabagsak ang mga hound na nangangahulugang maaari nilang habarin ang mga suit na ito. Sa simula, tila nabigla si Teniente Lee sa ideya, ngunit nang makita niyang si Minjun, ang nangungunang ranggo na recruit, siya ay sumang-ayon at nagbigay ng pahintulot. Gayunpaman, hindi siya pinalampas ni Lee ng ganoon kadali. Pinaalalahanan niya si Minjun na hindi siya pinapayagang agawin ang atensyon. Inaasahang magpapakita siya ng tunay na pagtutulungan, at ngayon, lahat ay manunood kung paano haharapin ng nangungunang ranggo na recruit ang mga bagay pagdating sa pag-aalaga ng iba. Pagdating sa pagtalo sa isang hound, kumilos si Sparky na parang madali lang ang lahat, na sinasabing ang kailangan lang niya ay sabihin sa kanyang mga kasamahan sa koponan kung ano ang gagawin. Bigla na lang, sumigaw si Minjun na mayroon siyang perpektong plano. 2 lalaki ang lumapit, mausisa upang pakinggan siya. Ngunit pagkatapos, casual na ibinaba ng kakaibang taong ito ang pinakamabagsik na payo kailanman. Hawakan lamang ang aso sa mga paa at balian ang gulugad nito. Iyon ang nararapat gawin kung lumukso ito sa kanila. At kung paanong mabuhay ang halimaw pagkatapos noon, sinabi niya na dapat nilang baluktutin pa ang likod nito at tuluyang sirain. Pagkatapos ihain ang nakakatakot na estratehiyang yon, humingi si Sparky ng kumpirmasyon kung naintindihan nila. Ang mga recruit ay nakatayo lamang doon, nakatitig sa kanya sa tulalang katahimikan, lubusang walang imik. Sa sandaling yun, sumigaw si Lee sa mga sarhento na pakawalan ang mga aso, at binuksan ni Sung Ho ang mga tarangkahan ng kulungan, pinakawalan ang mga hayop. Ngunit sa halip na atakihin ang mga recruit, ang nakakapanakot na mga nilalang
mabilis na bumalik sa kulungan. Casual na itinuro ni Min Jun na nakita siguro ng mga lobo ang pinto patungo sa kanilang tahanan at pumunta doon. Nakakagulat, ang kanyang loika ay nagustuhan ng lahat, at sinimula ng mga recruit na purihin ang kanyang matalas na isip sa mabilis na pag-unawa sa sikolohiya ng aso. Bigla, lumapit si Lee na galit at humingi ng sagot kung may lakas ba talaga sila ng loob na tumayo lang at tumawa sa mga banal na lugar ng pagsasanay na ito. Ang sigaw na iyon ay nagpatigil sa lahat. Pagkatapos, ibinulgar ni Lee ang balita na sila ang unang koponan na napili para pumasok. Hindi mahalaga yun kay Min Jun, ngunit ang iba pang tatlo ay parang nagka-short circuit sa isip mula sa gulat, ganap na natulala sa pagkakapili. Nasa unahan, walang panahong ay proseso ito, nagmarcha sila patungo sa tarangkahan ng silid-piitan. Kabilang sa kanila, ang tanging tunay na motibasyon ni Sparky ay maalis ang nakakainis na suit na ito sa sandaling matapos niya ang pagtalo. Dahil doon, inanunsyo ni Lee ang pagsisimula ng pagsasanay, inaalerto ang pangkat ng mga tagapagsanay na maghanda at masusing bantayan ang lahat. Ang trabaho nila ay kontrolin ang sitwasyon kung sakaling lumala ang mga bagay at mapunta sa tunay na panganib ang mga bagong recruit. Nakakubli, mahigpit na binabantayan ng pangkat ng mga tagapagsanay ang mga trainee mula sa kanilang pinagtataguan. Isa sa kanila ang tahimik na nag-ulat kay Corporal Kim Ho-jun na isang pangkat lamang ng 4 ang pumapasok, at walang ibang partido ang kasama. Doon niya nakita ang isang pamilyar mukha, walang iba kundi si Kim Min Jun, ang bagong recruit na binibigyan ng espesyal na atensyon. Siya ang nagpamalas ng talagang nangangako na kapangyarihan kamakailan, na may pinakamataas na marka mula sa nakaraang 4 na linggo. Ngunit ang tunay na tanong ay kung kaya bang panindigan ng batang ito ang mga numerong iyon sa loob ng kaguluhan ng isang piitan. Walang duda, ang unang koponan ay sabik at handang-handa na, nagpapakita na ng mga senyales ng pagkaipon habang naghahanda silang sumugod. Nararamdaman ni Min Jun na napakadali lang ng lahat ng ito, iniisip na madali niyang mapipigil ang mga aso sa isang mabilis na galaw. Pero sa kabilang banda, kung siya ang tatapos sa lahat, ang iba ay hindi makakakuha ng anumang karanasan, at hindi ito magiging patas. Naiisip niya, napaka-maalalahanin niya. Sa sandaling yun, inalerto niya ang grupo na papalapit na ang mga aso, at sa katunayan, isang kawan ng mga ito ang unti-unting lumitaw. Nagsisimula ng magpanik ang kanyang mga kasamahan, ngunit sinabi ni Min Jun na kumalma sila dahil suot nila ang sobrang tibay na protective suits. Nagpasya siyang manguna, marahil upang maging halimbawa. Sa sandaling lumukso ang isang aso patungo sa kanya, nagpakawala siya ng malakas na suntok na agad nagpatambas sa nilalang. Isa pang aso ang dumiretso sa isa sa mga bagong kasama, kinagat ang braso nito habang humihingi ng tulong ang kawawang lalaki. Nang walang pag-aaksaya ng sandali, sinipa ni Min Jun ang aso palayo rito, at ito rin ay nawalan ng buhay. Pagkatapos, tulad ng isang coach sa gitna ng laro, sinimulan niya ang pagtuturo. Sinasabi sa grupo na kailangan nilang lumaban kapag kumagat ang mga aso. Kung kikilos sila ng takot, sasamantalahin sila ng mga halimaw at ituturing na madaling biktima. Sinabi rin niya sa kanila na huwag nang gumamit ng mga pantawag na paggalang dahil magkakakampi na sila ngayon. Sa totoo lang, alam niya na 2 tao sana ang lubos na mapipinsala at hindi na makagagalaw kung hindi lang ito isang ehersisyo sa pagsasanay. Ngunit dahil marami sila, kailangan nilang gamitin yun sa kanilang kalamangan at matinding lumaban. Iyon ang magpapagulo sa mga aso at magpapabago sa laban pabor sa kanila. Ngayon, ang grupo na ang nangunguna, si Min Jun ang nagbibigay ng mga utos, inaatasan silang gipitin ang aso at hintayin ang tamang sandali kapag ito ay nagpabeya. Samantala, pinagmamasdan ng pangkat ng mga instruktor ang lahat ng ito habang nagaganap sa hindi makapaniwala, nagtataka kung ang lalaking ito ay talagang isang recruit lang. Hindi nila inasahang makita ang mga bagong trainee na sumusugod sa mga aso at pinapahina ang mga halimaw na parang walang gaanong kahirapan. Dahil kay Min Jun, nilalabanan ng squad ang kanilang takot at talagang lumalaban na. Nagsisimula pa nga ang mga instruktor na magtaka kung ang kakaibang individual na ito ay isa sa mga bihirang kaso, tulad ng isang sarhento ng Hunter Corps na, sa hindi malamang paraan, nakabalik sa araw bago ang kanyang pag-enlist, ang uri ng kwento na karaniwan nilang naririnig sa mga bulong-bulungan. Ngunit ang mas namumukod-tangi kaysa sa kanyang lakas ay kung paano pinamunuan ni Min Jun ang grupo. Hinihikayat niya ang kanyang squad,
pinapanatili silang nakatuon, at pinamamahalaan ang laban gamit ang aktwal na diskarte. Ang pamumunong yon ang nagbibigay sa kanya ng ang pinakamataas na marka ng grupo, habang ang iba ay nakuntento sa karaniwang marka. Dumating si Corporal Kim Ho-jun kasama ang kanyang kasama at opisyal na idineklara na nakapasa ang unang grupo sa pagsubok. Sa kanilang paglabas, patuloy na kinukulit ni Min-jun si Ho-jun tungkol sa kung nanalo ba siya ng vacation pass, ngunit mabilis siyang pinatahimik ni Ho-jun. Nagbiro si Min-jun na malamang ay labis silang nag-alala para sa grupo, tinawag ang mga instruktor na isang grupo ng Sunere na ikinagalit ni Ho-jun. Sa sandaling yon, may kakaibang pakiramdam. Nagsimulang umuga ang lupa, naramdaman din ito ni Ho-jun at agad na iniutos ang pakikipag-ugnayan sa grupo sa labas. Ngunit hindi man lang natinag si Min-jun. Casual niyang sinabi na hindi ito lindol, ang istruktura mismo ang nagbabago. Dito nila napagtanto na ang ruta ng paglabas ay nagsasara mismo sa harapan nila. Ngayong nagsasara na ang labasan, takot na takot ang mga bagong miyembro, sumisigaw at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Maging ang mukha ni Ho-jun ay nagsasabi ng lahat, nasa malaking problema sila. Pero alam na ni Min-jun na huli na para umalis ngayon. Tuluyang naglaho sa hangin ang tarangkahan ng labasan, dahilan para lubos na mabigla si Ho-jun. Tiniyak nila na ang proseso ng pagbabago ay nangyayari lamang sa buwan ng siklo, kaya ang biglaang pagbabagong ito ay walang saysay. Ang buong panloob na istruktura ng lugar ay nagsisimula ng magbago. Para lalo pang lumala ang sitwasyon, patay ang radyo, pinuputol ang lahat ng komunikasyon. Mukhang napakabilis ng pagbabago ng dungeon. Sa ngayon, nagpa siya ang pangkat ng mga tagapagturo na ituon ang pansin sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga recruit. Matapos makakita ng medyo ligtas na sulok, tinipon ni Ho-jun ang lahat at ipinaliwanag na mayroong hindi inaasahang insidente sa loob ng dungeon, habang ang kasamahan niya ay nanatiling alerto, binabantayan ang paligid. Sinabi niya sa grupo na huwag mag-alala, at maghihintay sila sa kasalukuyang lugar ng 1 oras upang makita kung muling magbubukas ang pasukan ng dungeon, tulad ng nakasaad sa manual. Lubos na naniwala ang mga recruit sa sinabi ni Ho-jun, nakahinga ng maluwag sa pag-iisip na matatapos din agad ang pagsubok na ito. Masaya lang sila na hindi sila mananatili dito ng habang buhay. Upang dagdagan pa ang kaginhawaan, idinagdag ni Ho-jun na malamang ay tinatayanan ng mga tao sa labas ang sitwasyon at naghahanda ng magpadala ng tulong. Tiniyak din niya sa kanila na gagawin ng tenyente ang nararapat na hakbang, kaya ang kailangan lang nilang gawin ay manatiling kalmado at maghintay sa halip na magpanik. Ngunit tahimik na hinuhusgahan ni Min-jun ang corporal, walang pinaniniwalaan sa anumang sinasabi nito. Sigurado siya na pinili nila ang lugar na ito para sa pagsasanay matapos masusing kumpirmahin na walang anumang hindi inaasahang sorpresa tulad nito. Ang mas kainahinala pa ay kung paano ang pasukan ng piitan na laging bukas ay bigla na lang nagsara ng walang kaabog-abog. Bigla, sinenyasan siya ni Corporal Kim Ho-jun para sa isang pribadong usapan, at kalmadong napagtanto ni Min-jun. Nabatid ng mga taong ito na masama na ang sitwasyon. Walang manual para sa mga ganitong bagay, at kung talagang naging saradong piitan na ang dungeon, mas magiging mahirap itong malinis. Naalala pa rin ng walang kamay na lalaking ito ang pagkakita ng ganito noong nasa Isgard, ngunit hindi naman ito ganoon kasama, lalo na ngayong nandito siya. Samantala, inamin ni Ho-jun na ito ang pinakamasamang sitwasyon. Siguradong nasa isang saradong piitan sila. Ang kanyang kasama ay walang ideya at natataranta, malinaw na hindi sanay sa ganitong kaguluhan. Pagkatapos ay ipinahayag ni Ho-jun ang 2 espesyal na kaso kung kailan nawawala ang pasukan ng isang dungeon. Ang una ay kapag natural na nawawala ang dungeon, pagkatapos malinis, at ang pangalawa ay kapag ito ay nagiging isang nakapinid na silid, kung saan nawawala ang tarangkahan sa sandaling may pumasok mula sa labas. Ganoon na lamang, ito ay mahigpit na nakasara, na nangangahulugan din na higit sa isang halimaw ang lilito. Ang tanging paraan para makatakas ngayon ay sa pagtalo sa bawat halimaw na natigil sa loob. Dagdag pa, nilinaw ni Ho-jun sa kanyang kasamahan na walang tulong na darating mula sa labas. Sila ay mag-isa at kailangan nilang lagpasan ang kaguluhang ito ng magkasama. Na may 4 na recruit na walang karanasan sa totoong labanan at 2 lamang na instruktor, kailangan nilang linisin ang silid ng sila-sila lamang.
Matapos ipaalam ni Ho Jun sa lahat ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, ang mga recruit ay kapansin-pansin na. Nagulantang, gaya ng inaasahan. Dagdag pa rito, walang ideya si Ho Jun kung anong uri ng mga halimaw ang gumagala sa lugar na ito, kaya mabilis na maaaring humantong sa kamatayan ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi sila maaaring manatili lang. Kailangan nilang magpatuloy sa paggalaw habang may lakas pa sila. Nagsisisi siya na hindi nakasuot ng kumpletong kagamitan ang mga instruktor bago sila sumabak. Sumugod lang sila na nakasuot ng tracksuit upang subaybayan ang mga bata. Sa ganitong takbo, kahit ilang goblin lang ay kayang puksain sila, kung iisipin na umaabot ng halos 10 minuto si Ho Jun para lang mapatay ang isa. Pagkatapos, sumulyap siya sa likuran at naalalang nakasuot pa rin ang mga baguhan ng mga safety suit ng Hunter Corps. Naisip niya na magagamit nila ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng mga suit na yun bilang bahagi ng makatutuhanang estratehiya sa ngayon. Ilagay ang mga bagong recruit sa unahan upang sumalo ng atake habang ang mga instruktor ay umatake mula sa likuran. Ito ay isang magandang plano, ngunit ang ideya na gamitin ang mga batang ito bilang pananggalang ay kinasusuklaman ni Ho Jun. Marami na silang tiniis na matinding pagsasanay at pinagkatiwalaan ang mga instruktor na protektahan sila, at ngayon, ang kanyang pagmamataas at paggalang sa sarili ay hindi niya hahayaang gawing pain ang mga batang iyon. Habang si Min Jun ay nagpapanggap na walang pakialam, ang kanyang mga kasamahan ay natataranta ng husto, lalo na dahil ang buong kalamidad na ito ay tumama sa mismong huling linggo ng kanilang pagsasanay. Sa kung saan, ang kakaibang nilalang ay nakaramdam na may kakaiba, at tinanong siya ng instruktor. Doon nagsimulang sumigaw si Ho Jun na parang may pumipiga sa kanya mula sa loob. Ang kanyang kasama ay dumaluhong, hindi pinansin ang babala ni Min Jun na huwag lumapit sa kanya, na sinasabing walang magagawa sa ngayon. Ngunit lumapit pa rin ang lalaki upang tingnan si Ho Jun, ngunit naramdaman din ang eksaktong bagay na nangyayari sa kanya, at bumagsak sa lupa. Mula noon, umako ng pamamahala si Min Jun, sinabihan ang natitirang bahagi ng grupo na lumayo kung hindi ay matutulad sila sa mga instruktor. Habang tinitingnan niya ang dalawa, napagtanto niya na nahimatay lang sila at wala sa anumang seryosong panganib. Sa totoo lang, may kutob si Sparky na may naamoy siyang pamilyar kanina. Noon din, ipinasa ni Min Jun ang mga instruktor sa mga recruit, sinabi sa kanila na saluhin at panatilihing ligtas malapit sa labasan. Mahigpit niyang sinabi sa kanila na huwag siyang sundan sa anumang pagkakataon. Nagtangkang gisingin ng isang recruit ang katinoan niya, tinanong kung ano ang plano niya gayong nawalan na ng malay maging ang mga instruktor, halatang nanginginig at nagmamakaawa na huwag siyang mag-isa. Ngunit si Min Jun ay sumugod ng mas malalim sa piitan ng walang pag-aalangan, lubos na batid na kinasasabikan niya ang panganib ng kamatayan, lalo na dahil sa pagkakataong ito, totoo ito, sa lupa. Gayunpaman, tiwala siya na ang tunay na dahilan sa pagkawala ng malay ng mga instruktor ay ang presensya ng enerhiyang demonyo. Hindi man lang ito gaanong ikinagulat niya. Alam na maging ang mga gumising na instruktor ay maaaring mawala ng malay mula sa pagkakalantad sa ganoong bagay. Kahit sa Isgard, laging pinoprotektahan ang mga tao ng espesyal na pananggalang bago harapin ang mga halimaw na puno ng malademonyong enerhiya. Ito ay dahil mas nakamamatay ang bagay na ito sa mga karaniwang tao. Ngunit para sa mga Dark Mage, ang madilim na enerhiya ay parang pagsasaksak ng patay na telepono. Ito ang pinagmumulan ng kanilang buhay. Matapos tumakbo sa piitan ng ilang sandali, sa wakas ay narating ni Min Jun ang lugar kung saan nanggagaling ang napakalakas na malademonyong enerhiya na ito. Napakatahimik ng lugar, at walang halimaw na makita, ngunit iyon lamang ang nagpapangiti sa kanya. Tumingala siya sa kisame, lubos niyang alam na may isang bagay. Itong kasuklam-suklam at balot ng kadiliman ay hindi kailanman may tatago mula sa pandama ng isang Dark Mage. At nariyan nga, nararamdaman niya ito. Hindi niya inakala na makakatagpo siya ng isang halimaw na tulad ng Darkhound dito, sa lahat ng lugar. Ngunit huwag magkamali, ito ay hindi lamang isa pang bersyon ng karaniwang mga aso. Sa kabila ng magkatulad na pangalan, ang Darkhound ay isang ganap na naiibang lahi at mas mapanganib ng husto. Ang unang pagkakataon na nakatagpo si Min Jun ng isa sa Isgard ay halos 1 taon matapos siyang tawagin. Noong panahong yun, halos hindi siya nakaligtas. Kahit ang mga gabay sa halimaw sa Earth ay hindi maglalakas loob na lumapit dito. Ganoon ito kalupit.
Ang Darkhound ay biglang lumukso mula mismo sa kisame, ngunit si Minjun, hindi man lang siya kumukurap. Nakatayo lang siya roon, tila nabunutan ng tinik nang makita ang isang pamilyar na mukha. May ngisi sa labi, pinasalamatan niya ang halimaw para sa pagkain. At sa sumunod na segundo, inilunsad niya ang isang malakas na suntok na tumama sa mismong mukha nito, na nagpatilapon sa halimaw paatras na parang basahan. Ang Darkhound ay bumagsak ng